So, good evening everyone. My name is Marian P. Pabla, um, BSIT3I, and maybe excuse. And yun, and so I I explain my created laboratory exam for SIA 101. And then refresh. First thing to do is open a open a command prompt. Wait lang po. Wait lang. SIA. This create a new Laravel project name Lab Exam Laravel using Composer. Then number two, take a screenshot of your Laravel welcome page. So since I have my Laravel project na ilalagay ko na lang dito yung com- Composer create project. Create project. Create project Laravel. Then the Laravel name example. Laravel. Laravel. This one. Underscore. Lab. Exam. Click enter lang and then pagpapakita na yung create yan. So since I have my Laravel Laravel app na Laravel file ito. Lab exam Laravel. This one is yung gamit ko. And then after nun makikita natin. Wait. Then open tayo Visual Studio. Since naka-open na yung folder ko dito. Close folder lang natin yan. And then open. Click lang natin open folder. Then hanapin natin siya. Kung nasan man siya. Cdocs. Then this one open natin yung folder na yan. And then next yung PHP artisan serve natin para makita natin yung homepage. I don't think so kung magpapakita na dito kasi may mga ano na ako. May mga file. Wait lang natin ng konti. Control C. Ay. Control din open lang natin. Line lang natin. Medyo mahina yung internet. Mahina na yata. Ayan. Ito yung screenshot natin. Then, ilagay natin siya dito sa ating file. Ayan. Ito yan. Ito yan siya. Tapos part 2 natin, create a new MySQL database name LabExamDB. Bakit? Kita dito Since meron na akong na-create kanina, trinay ko na kasi baka mahaba na yung video natin. Yun yan. Click nyo, tapos create natin yung database na and Laravel underscore exam underscore db. Since meron na ako nyan, ito, hindi na ako mag-recreate.
Ginawa ko na to kanina, kaso hindi ko binidyo kasi baka mahaba, puro error. Nakakahiya naman. Abutin tayo na 3 hours, kaka-fix ng error. So, ganyan na lang kung paano ko na lang create yung mga ano. Importante yun na lang yung i-discuss ko dito. So, yun after natin mag-create ng Laravel, ito kasi yung hinahanap dito, this. Kaso hindi ito magpapakita hanggat hindi mo siya minamigrate. New terminal lang tayo. New. Then, para i-migrate natin, hindi pa pala. Nope. Sarap ko itong mga to. Dito pala, sa env, i-change natin tong database name doon sa database na create natin. Tapos ito, naka-ano dito, naka-default is SQLite. So, palitan natin ng MySQL. Tapos, ito yung pangalan ng database na create natin. And then, file. Tapos, save. Tapos, run natin. Tapos, terminal. New terminal. Kapag isi-save natin yan, PHP artisan migrate. So, yun, magma-migrate na yun. Pag clinic natin yung enter, pupunta na ito. Lalabas na tong mga to. Yan, yung default na tables niya. Ito yung mga default. Di bali itong student infos. Kasi hindi yan default. Create ko yan. So, after nyan, screenshot natin. Ito yung default na table na lumabas. Kailangan natin i-screenshot yon. And then dito tayo sa part 3, create migration tables. Create a migration for students in underscore infos table. Ito, required columns. Yan. Sabi niya doon, create student migration. Ito. To create naman, pwede siyang pwede kasi ito, tapos i-click lang yan, new file, tapos mag-add na siya. C-type lang natin. Pero yung paggagamitan natin siya ng ng PHP command, PHP artisan command. Ilalagay natin is PHP wait. Kalimutan ko. Andito kasi sa notes ko. To. PHP, mali pala. PHP artisan make hindi pala yung walang space. Migration. Migration, tas create create underscore student student lang infos lang pa, bakit may infos table. Yan, tas pag clinic natin yan is magre-create na siya. Kunwari mag-iba tayo ng create. Create password table. Ayan. Ayun. Ayan, magpapakita yan and then lalabas na yan dito. So, alisin natin yan kasi walang kwenta lang yan. Kunwari lang yan. Delete. May
magi- makikita natin dito, created successful, sabi niya. Kikita nyo yan kapag create kayo. And then, change tayo ng ng code into, ito, yan. Ilagay lang natin tong, ganito yan kapag ay, iba yata to. Ikikita ya, iba yung default. Ito, ilalagay lang natin tong code na to. Insert lang natin siya dito sa schema, sa loob ng schema. Then after, mali pa na to. After nyan, screenshot natin ulit dito yung table. Mali. Table. Ito yung table na to. Ayan. Ito yung nilagay ko dito. Ito, this. Siya yan. Ito yung, yan. And then, after that part 4 tayo insert a data. Ay, meron pa pala. Yung dito pala sa seeder niya. Yan. Student info. Ito pala yung kailangan natin. Kapag mag-ano tayo ng data mismo. Tapos, dito sa database, ito yung default niya, database seeder.php. Tawagin lang natin tong ito. This call. Ialisin na natin to para hindi. Yan, this call. Itong mga to default na. Ito lang yung nadagdag. Diyan sa code na yan. And then, kapag magra-run ay save muna natin kapag nag-change tayo ng code. Save, tapos terminal. To run the seeder. Wait lang. Kapag magra-run na tayo ng seeder, click lang natin i-type lang natin php artisan db seed. Yan. Tapos enter lang natin. Tapos lalabas yung seeder. Seeder, ano ba yun? Seeder migration. Data pala. Kasi nga sinave na natin. So, yun na yun. Tapos, ito yung in-add kong seeder. Tapos, tinype ko lang dito yung mga data. Kasi 20 yun. So, minano-mano ko na lang mag-type. And then yan, screenshot. Yun lang naman so far. And then yung pala, yung artisan command pala kapag mag-recreate ka ng kapag mag-recreate ka ng seeder. Nakalimutan ko pala. Kapag mag-recreate ka naman ng seeder, ito lang gagamitin. Hindi pwedeng mawala itong PHP artisan natin. Tapos make, tapos tutuldoc, seeder din yung pangalan ng ng seeder mo, space. Walang yan, kunwari. Laravel. Ayan, created successful. Tapos ayan, lalabas. Ganun lang kadali yung basta kabisado mo na yung mga artisan command natin. Madali na lang yun. Yun lang.